Musta, may pangmalakasang anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para maibida mo sa mga tropa mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Abat kung na-miss nyo si MASH ay eto na ang katukayo niya. Sa isang lugar na kung tawagin ay Rigarden Magical Academy, isang prestihiyosong lugar para sa mga pinagpalang magician, habang ang bida natin ito nasa dungeon kasama ang kanyang isang pusa, nang gamit lamang ang kanyang espada since di nga raw siya nakakagamit ng magic. Edward Serfens, pangalan ng poging professor na ito na nagtuturo sa isang klase kasama ang ating bida, na nagngangalang Will Surford. Walang ano-ano'y tinawag na nga nito si Will sa harapan ng klase para gawin ng isang magic, ngunit sa kasamaang palad ay olats talaga sa magic itong binata. Dito na nga siya pinagtawanan ng kanyang mga kaklase, dagdag pa itong professor nila at ka-basic na nga lang daw na magic ay di pa raw magawa nitong walang kwentang bida natin. Sa kung saan ay biglang bumida-bida na nga itong isa sa kanilang mga kaklase at nagpalabas ng pangmalakasang apoy-apoy spell, na siyang pasikat na nga sa buong klase at nagngangalang Cyan Ulster, sabay sorry sa professor at nais niya lang daw tulungan ang bobo nilang kaklase. Pa-speech na nga ang kanilang professor na sa kanilang mundo, ay magic lamang ang Supremo, magic ang otoridad, magic ang lakas at kapangyarihan, maging ang kanilang mga bayani ay mages, at sa akademya nga raw na ito, ang talento nila sa magic ang magdadala sa kanila. Di tulad ng iba na walang talento at puro lamang libro, pero di naman makagamit ni isang spell ni Anino, at tila mas may pakinabang kung aalis na lamang sa akademyang ito, pasaring na nga nito na lubos dinamdam ng bida nating binatilyo. Maging sa labas ng classroom ay di parent siya tinantana ng mga papansing bully niya, at binanatan pati ang pagpunta-punta niya sa dungeons na ginagawa raw ng ating bida para pantapal grades niya, sabay paglutang ng isang dalaga at dinedepensahan ang ating bida mula sa mga papansing kaklase nila, na pinakilalang si Colette Loire, at di nga raw hahayaan ng dalaga na insultuhan nila ang kanyang kaibigan. Eddie Miao, ika naman ni Sion sabay pasaring na naman kay Will na hanggang pangarap lang nito ang titulong Magia Vander, parang Divine Visionaries lang sa Mashley, hihi. O siya alis na kami at baka mapasahan pa kami ng kabobohan niyang Will na yan, banat na nga ng mga ito sabay umalis na. Dapat di mo sila hinahayaang ganyanan ka lamang, pati na yung Professor Edward na yan na may tama rin sa utak, ika na nga ni Colette sa kanya. Okay nga lang daw ika naman ni Will at totoo naman daw na hindi siya nakakagamit ng magic, tsaka kung meron ba namang nagtatanggol sa akin na chicks katulad mo Eddie ang swerte ko, hihi, ika na nga nito sa dalaga. Nataranta na nga si ate at tila kinilig sa sinabi ng binata, at huwag daw itong ganito lalo na sa ibang tao, kaya napakamadulo na lamang si Will sabay nagsorry kay Colette, at pinalaki raw kasi siya na dapat pinupuri ang mga babae, pero kahit di naman daw ay talagang cute daw itong si Colette na lubos kinablush na nga ni ate mo. Muni-muni na nga itong bida natin at ang ganda raw ng araw ngayon, na agad sinang ayunan naman ni Colette at salamat nga raw sa Magia Vander na nagpapanatili nito. Kwento mode na nga si Will ukol noong unang panahon daw, kung saan wala pang alam ang mga tao sa langit. Noong mga panahong binabalot pa ng kadiliman ang buong mundo at hawak ng masasamang celestial host, hanggang sa may 5 wizards ang nagpasya ng labanan ang mga ito, tinalo ang mga ito at nagcast ng seal sa langit na siyang nagdala sa mundo ng kapayapaan. Ang Magia Vander, titulong pinasa na mula pa noon, sa mga natatanging pinakamalalakas. Na siya nang ang pangarap ng lahat na makamit at natatanging karangalan para sa isang mage. Sa tingin mo yung Ice Maiden Wand na si Albus Vina ay binabantayan tayo ngayon, singit na nga ni Colette, ayon naman kay Will ay sigurado raw siyang lagi silang binabantayan ng nasabing maiden, sabay pa flashback sa nakaraan kung saan pinakita na tila kababata ito ng ating bida, na tinawag nitong Alferia, at pananggakwan na sabay silang magiging Magia Vander at aakyat sa tower nang makita ang tunay na sunset sa likod ng seal. Sa kanya ay naging pangarap na lamang ito ngunit iba kay Alferia na naging pinakabatang Magia Vander, habang siya ito walang Caitlyn talent pero kailanman hindi raw sumuko na panghawakan ang kanilang naging pangako, at sisiguraduhin niya raw na matutupad ito ng kasama si Alferia. Pasaway kang hype ka, banat na nga sa kanya ng professor na nagngangalang Werner Norgram at pinapagalitan siya sa muli na naman niyang pagpunta sa dungeon nang hindi nagpapaalam, at umabot pa nga raw sa ikapitong palapag-aba at gusto na raw talaga mamatay ni Will, dagdag pa nga nito. Sorry na professor, ika naman ang ating bida sabay tanong kung ilang credits daw ba nakuha niya ngayon, bagamat gigil ay sinagot naman siya nito,
at 2 credits nga raw ang matatanggap niya para sa napatay niyang halimaw. Yehey na nga si Will pati na ang kanyang pusa, ngunit nagpaalala itong professor niya na hindi raw pwedeng lagi nalang ganito, at dapat asikasuhin ni Will ang kanyang academics, na kinabibilangan ng writing, spellwork at praxis, para makaipon ng credits, at since di nga raw makagamit ng magic ang ating bida ay olats na ito sa spellwork credits. Kaya nga po ako nagfo-focus sa praxis, ika naman ni Will kung saan nakukuha niya ang kanyang credit sa dungeons, sabay sapla ng professor at matagal niya na nga raw itong sinasabi sa bida natin, na ang pag-advance sa pamamagitan lamang ng praxis ay lubhang imposible. Well anyway mag-focus nga raw muna ang bida natin na makagraduate bago pa ang Magia Vander nito, lalo pa raw ngayon nakakailanganin pa ni Will ng 4 na credits bago matapos ang linggong ito. Lubos na taranta na nga ang ating bida at may 2 araw na lamang siya sabay labas ng kanyang notes para maghanap ng halimaw na magbibigay sa kanya ng 4 na credits. Walang ano-ano'y nagparinig na nga ang kanyang professor na may nababalitaan daw na halimaw sa bandang ika-6 na palapag ng dungeon, na kung tawagin ay Baskerville. Napayakap na nga lang ang ating bida sabay nagpasalamat sa professor, ngunit di nila namalaya na may nakarinig sa kanila sa pinto, ang bida-bidang estudyante na gigil sa ating bida, si Sion at planong unahan na si Will sa halimaw nang di na ito makaabot sa quota ng credits niya at ma-expel sa akademya. Rumekta na nga ang baliw kasama ang mga tropa nito sa nasabing palapag ng dungeon, habang itong si Will naman ay kasama ang kanyang pusa na nagngangalang si Kiki. Nabahala na nga ang mga tropa ni Sion sa plano nitong baliw, na lubos ang galit at panggigigil sa ating bida na ayon dito ay walang karapatan ni huminga man lang ng hangin na kanilang hinihinga sa akademyang ito. Hanggang sa walang ano-ano'y tumilapon na nga lang bigla ang isa sa mga tropa ni Sion, at dito napasigaw ang isa pa sa mga bobo sa gulat nang makita ang dambuhalang halimaw. Sa lakas ng sigaw nito ay umalingaw-ngaw na nga ito sa buong kuweba na siyang narinig ng ating bida, na agad na patakbo at pinuntahan ang pinanggalingan ng sigaw. Dito na nga niya nakita ang isang dambuhalang halimaw na ayon dito ay isang evil sentinel, na may katumbas na 10 credits, ngunit ano raw ang ginagawa ng isang high-level monster sa palapag na ito? Pagtataka na nga ni Will, pati na at bakit daw nandirito ang kaklase nilang si Sion, di na nga magkadiugaga sa taranta ang bida-bidang kaklase niya at wa-epek ang mga apoy-apoy spell nito sa kaharap na halimaw, na ayon kay Will ay sadyang walang tsansang manalo sa isang evil sentinel. Sa awa ni Will ay naisipan na nga nitong iligtas ang bully niya, ngunit napapaisip din kung obligasyon daw ba niyang tulungan ito sa kabila ng mga ginawa at pangbubuli nito sa kanya. Dito na nga niya naalala ang kanyang kababata, kung saan ikanito sa kanya na alam niya raw sa sarili niya na siya ay mabait at mas matapang kaysa sa lahat, at siya ring pinanggalingan ng kanyang minamahal na Goggles. Walang ano-ano'y to the rescue na nga siya kay Mang Tangang Sion, gamit ang kanyang pambihirang bilis sabay hinarang ang atake ng evil sentinel. Samantala, biglang sugod naman itong si Professor Edward kay Professor Werkner para humingi ng tulong at pumunta nga raw ang pasaway niyang estudyante kasama ang mga tropa nito sa dungeon. At kung maaari ay gamitin daw ni Professor Werkner ang kanyang familiar para mahanap ito. Nang tanungin ni Professor Werkner kung saang palapag ito ay sinabi na nga ni Professor Edward na sa pang-6 na palapag. Napangiti na nga itong si Boy Labo at di na nga raw nila kakailanganin ng familiar dahil nandoon daw ngayon si Will. Pambihirang bilis at lakas na nga ang ipinamalas ni Will na halos di makasabay ang kalabang halimaw, na siya na nga nitong kaliwat kanang inaatake, na lubos nagpatamimi na nga kay Sion at di makapaniwalang si Will ang kanyang nakikitang nakikipaglaban. Maging si Professor Edward ay di makapaniwala sa kanyang mga nasasaksihan, habang itong si Professor Werkner naman ay lubos ang pagpapaliwanag, na si Will daw ay naiiba sa lahat, dahil may taglay itong lakas na wala ang sinumang mage, pangangatawang singtatag ng mga dwarf, at talino na kayang basahin ng kalaban kahit isang beses niya lang itong makita. Oo, totoong di kayang makagamit ni Will ni Katie na magic, ngunit sa mundong ito na puno ng magic, siya lamang bukod na tatangi ang nag-iisang warrior. Nasa isang hampas lamang ng kanyang espada, ay kayang lampasan kahit kidlat ni mama mo. Ayun nga at binasek lang ni Will ang kalabang evil sentinel, sabay abot ng kanyang kamay sa nagulantang niyang kaklase, at kung okay lang daw ba ito. Anong kalokohan ito, ika naman ni Professor Edward, at paanoong ang isang walang magic na tulad ni Will ay nalampasan ang ganitong klaseng halimaw, sabay walk out si Tanga. Nang makabalik si Will ay wala naman ang nagawa si Professor Werkner kundi bigyan ito ng 10 credits, kaya happy-happy na naman ang ating bida pati ang Kiki niya.
Pahapi-hapi na rin po ng like at subscribe ko mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko, andyan link sa profile ko. Pa-flashback 5 taon na ang nakakalipas, kung saan puro pang babatikos at pangmamata ang natanggap ng ating bida mula sa mga kapwa estudyante nito sa akademya, at paano raw ito nakapasok sa Magical Academy. Ayon sa mga madadaldal ay ginawa raw pa si Will para mapapasok sa akademya si Lady Elfaria, ang kababata ng ating bida na nais nitong makasama, at ngayong Magia Vander na raw ang dalaga ay tapos na ang pakinabang ng binata kaya sigurado ma-expel na raw ito, tawa-tawa na nga ng mga extra. Ngunit sa kabila nito ay nakita naman ng kanilang headmaster ang potensyal ni Will at maging ni Professor Werner, na bagamat walang magic, ay may pambihirang kakayahan at kadesididuhan na naiiba kaninuman gamit lamang ang kanyang espada. Dahil dito ay hinayaan ng headmaster na manatili ang ating bida sa akademya, na lubos ang pagnanais na maabot ang tower nang makita niya raw ang kanyang kababata na si Elfie. Balik sa kasalukuyan, kung saan lesson mode itong si Professor Werner tungkol sa pag-ascend sa tower, na nangangahulugan daw ng pag-advance sa Upper Institute, at para maging isang Magia Vander ay kakailanganin mo munang marekognisa ng highest center of learning, na kung tawagin ay Upper Institute. Dalawang paraan nga raw ang pwede nilang gawin para ma-achieve ito, at yon ay ang gumawa sila ng bagong klase ng magic, o ang kumulekta sila ng 1,700 credits sa akademyang ito. Bibihira nga raw ang nakakagawa sa una, kaya karamihan ay sa pangalawa umaasa, at sa nakikita niya raw sa kanila ay lahat sila halos nanganganib pa na hindi makagraduate kaya doble kayod sila ngayon. Mukhang nabugbog na naman kayo sa klase ni Professor Werner ika na nga ni Colette sa ating bida na nanghihina ngunit okay lang daw at di raw lahat ng professor ay nagbibigay halaga at sempatya tulad ni Professor Werner. Agad sinang-ayunan naman ito ni Colette at di raw tulad ng ibang professor na itago na lamang nila sa pangalang Professor Edward na walang puso at walang pakialam sa estudyante. Samantala, pangmalakasang chismis naman ang ibinibida ng isa sa mga tropa ni Sion ukol sa isang evil sentinel na basic tinalo nga lang daw ng kanilang bossing. Manghang-mangha nga raw sila dahil nang magising sila ay patay na ang sentinel na kagagawan nga raw ni Sion. Habang sa isip-isip naman ni Sion ay nagkakamali raw sila sabay na alala ang mga kaganapan. Dito na nga na sight ng bida-bida ang ating bida na naglalakad, na agad na trigger na naman at nilapitan si Will sabay kinwelyuhan, at anong klaseng kalokohan daw ito mula sa isang walang magic na katulad nito. Biglang pumagitna na nga si Colette sa pagganap ni Sion na kalaunan ay napa-walkout na lamang at di matanggap ang katotohanan sa kanya ay sumambulat. Ano ba problema nung baliw na yon? Ika na nga lang ni Colette at kung may nangyari raw ba sa kanila ni Will. Maging si Professor Edward ay di rin matanggap ang mga ganap, na rekta pinuntahan na nga ang headmaster at dapat daw ma-expel si Will Surford. Naku naman umagang-umaga high blood ka na naman Professor Edward, tsaka pang-anim at panghuling taon na ito ni Will kaya napakaalanganin naman ang gusto mo. Ika na nga ng headmaster sa gigil na professor. Ayon naman sa professor ay di raw kailangan ng akademya ang isang warrior at hindi mage na katulad ni Will, isang taong kayang lampasan ang magic nang hindi nakakagamit nito. Kalokohan, dagdag pa nga nito. Pinabatid naman ng headmaster na pambihira ang mga marka ni Will, sa lahat ng aspeto, at kung isasangtabi nga raw nila ang hindi nito pagkakaroon ng magic ay namumungutanggi ito sa lahat at kulang pa ang salita na pambihira. At kung hindi man Magia Vander ay pasok na pasok ito maging artificer o pati healer. Tandaan mo Edward na katungkulan ng akademya na ito na makapag-produce ng mga scholar para sa nakatakdang araw, dagdag pa nga ng headmaster. Yun nga po ang problema headmaster at walang plano na maging scholar ng estudyante na yan at adik na adik maging Magia Vander, ribat na nga ni Professor Edward. Kalaunan ay nagpasya na nga lang ang headmaster na bigyan ni Edward ng pagsusulit itong ating bida, at since alam niya na raw ang sekreto nito ay siya na mismo personal ang mga siwa nito. At kung sakaling bumagsak daw ito ay siya na bahala kung ipapasa o i-expel niya ito. Kinang-isi na nga ito ni Edward at happy-happy na si Tanga habang ngiti rin ang idinulot nito sa headmaster at sa isip-isip ay gawin na nga raw lahat ni Edward ang nais niya hanggang sa matanggap nito ang katotohanan. Samantala, maghapon na ngang sinamahan ni Colette itong si Will, mula sa paglagay ng mga libro nito sa locker room kung saan nabubuksan lamang ng spell at nagpatulong kay Colette since di siya makagamit ng magic, at siya ring naglalaman ng espada niya, hanggang sa pag-aaral sa library na lubos kinamangha ni Colette, dahil bagamat okay naman daw ang ACADS ni Will ay ibang klase pa rin ang pinapakita nitong sipag, di nga raw siya pwedeng magpapetex-petex lang, ika naman ang ating bida, lalo na at layunin niya raw na maka-advance sa Upper Institute,
Sabay pinabatid ang paghanga sa mga dwarves, at sa Battle of Garzaronso, kung saan di sumuko ang puwersa ng mga dwarves sa harap ng pangmalakasang magic ng kalaban nito. Isa raw ito sa mga nagbibigay lakas ng loob at inspirasyon sa kanya, na kayang lampasan ng pangmalakasang determinasyon ang anumang magic. Habang nagkukulitan ang dalawa, at nakakita nga ng puting buhok si Colette sa ulo ni Will at nais nitong bunutin ay bigla na lamang lumutang sa eksena itong si Professor Edward na lubos nilang kinagulat, at pumunta nga raw sa spell hall si Will nang mag-isa lamang. Since olats daw sa spellwork itong bida natin ay bibigyan niya ito ng supplemental lesson, na kinabahala na nga ni Will at bakit siya lang daw. Pang-ising-isi na nga ang professor at sinabing ang tanging gagawin lang daw ni Will ay ang makatama sa kanya kahit isang atake lamang, at kung sakaling magawa raw ito ng ating bida ay bibigyan niya ito ng 5 spellwork credits, ngunit kapag hindi naman ay rekta expel siya sa akademyang ito na lubos ikinabahala ni Will. Samantala, pinatawag naman ng headmaster si Professor Werkner at sinabi ang tungkol sa pagsusulit ni Will sa pangangasiwa ni Professor Edward. Ngunit bagamat nag-aalala ito ay pinagbawalan ito ng headmaster na makialam, at para patas daw dito kay Professor Edward ay pagbibigyan niya ito ngayon, at nang makita rin daw nila kung talagang karapat-dapat talaga itong si Will sa kagustuhan itong maging Magia Vander, di naman natagaw ni Werkner ang pag-aalala niya at bakit sa dinami-rami raw ng makakalaban ni Will ay si Edward pa, na halos ka-level ng isang tunay na Magia Vander, isang ascendant na napuntahan na ang tuktok ng tower. Samantala, gulat na nga si Will sa pinapamalas na lakas ng kanilang professor, na sa kabila ng liksi at bilis niya ay walang panama sa barrier magic nito. Walang kwenta nga raw itong si Will ika naman ng professor at ano raw magagawa ng mga pasipa-sipa nito sa magic niya, na siyang tunay nga ay binabalibag-balibag lamang siya gamit ang mga pasabog nito. Exit nga muna si Kiki at mukhang may pupuntahan, habang naiwan naman ang ating bida na lubos na mamroblema sa kung papaano niya matatalo ang pangmalakasan nilang professor, na kalaunay naglabas ng mas marami pang magic circles at pinagraratrat siya ng sandamakmak na piu-piu-piu, ayon bogbog at lamog ang bida nating kumalabog. Samantala, iba naman ang nai-imagine ni Colette tungkol sa pagpapatawag ni Professor Edward sa ating bida, hanggang sa dito na nga niya makita ang familiar ni Will na si Kiki, at tila tinuturo ang locker ng ating bida, na siya rin namang nagets nito at napagtantong nasa panganib si Will lablab niya. Ano pangarap mo Perrin maging Magia Vander sa ako nga hindi mo malampasan, banat na nga sa kanya ni Professor Edward sabay tinanong tungkol sa Battle of Garzaronso, ang rebelyon ng 10,000 dwarves, at kung ilang mage daw ang humarap dito. Di ba isa lang, isang kumpas lang ng mage ay naubos ang mga walang kwentang dwarves na yan. Kailanman ay hindi mananalo ang espada laban sa wand, at yan ang itatak mo sa utak mong hype ka. Panggigigil na nga ni Professor Edward sa kanya, di naman nagpatinag si Will at kahit ano raw sabihin ni Professor Edward ay aabutin niya pera ng Magia Vander, na lubos pinagtaka na nga ng Professor at ano raw ba talaga ang pinaglalaban at pinanggagalingan ni Will. Nais niya raw makasama ang taong mahal niya, at tuparin ang pangako niya kay Elfie, buong pusong pinagsigawan na nga ni Will na lubos kinagulat ni Professor Edward. Nap-asus Merisep na nga lang ang professor at anong kalokohan daw ito, madudumi, malalandi, katangahan, kalunos-lunos, yak dahil lang sa pag-ibig nagkakaganyan ka, panghahamak na nga sa kanya ng professor, at kilabutan man lang daw ang ating bida sa pinagsasasabi niya. Wala namang naging paki si Will sa mga banat ng professor hanggang sa bigla nang dumating sa eksena si Colette at ibinato sa kanya ang kanyang espada. Wala nang sinayang na oras pa si Will at binunot na ang espada kasabay ang pasuot ng kanyang goggles, na muli nang binirahan ng professor nilang bida-bida ng piu-piu ngunit sa pagkakataong ito ay napigilan na niya gamit ang kanyang espada, na ayon sa professor ay isang Moria Blade. Sunod-sunod na atake na nga ang ipinamalas ni Professor Edward na lubos nagbigay ng takot kay Will ngunit sa kabila nito ay hinarap niya ng buong tapang. At mas malalim pa raw ang kwento ng Battle of Garzaronso di tulad ng pinagsasasabi ni Professor Edward, na may isang general daw na nagngangalang Gareth ang buong tapang na lumaban Perrin sa kabila ng pagkaubos ng kanyang lahi, at nakatama ng isang atake sa kalabang mage. Dahil daw sa ipinakitang tapang nito ay kinilala ito ng mga mages, at siyang tunay nga gaya ng nagawa ng dwarf ay pangmalakasang determinasyon ang pinamalas ni Will na kalaunay nagawang mawasak ang barrier ni Professor Edward at nasugatan nito sa mukha. Walkout na nga lang ang professor at sinabing gagawarin niya ng 5 credits si Will gaya ng kanilang napag-usapan habang pagkamangha naman ang nadama ng headmaster sa mga nasaksihan. Abat bigyan credits mo din ang like at subscribe ko mga idol,
Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko, andyan link sa profile ko. Will Surfer, kilala bilang walang talento ngunit sa kabila nito ay isang overachiever, bukod pa rito ay working student din ito na sinusuportahan ang kanyang sarili sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagde-deliver ng mga dyaryo kasama ang kanyang familiar na si Kiki. Isang araw habang naghahatid ng mga dyaryo ay muntika na nga itong madapa, hanggang sa dito makita niya ang balita tungkol sa lablab niya na si Elf Arya, na nakaimbento na naman daw ng 12 panibagong spells na lubos kina-proud nitong ating bida. Ngunit may isa pang balita ang mas kinatuwa ni Will, at yun ay nang malamang kliyente ng kanilang akademya ang mismong lablab niya. Agad-agad na nga itong umuwi at nagpunta sa kanilang dorm, kung saan nandoon ang kanyang roommate na pinakilalang si Rusty Nauman, na siyang rekta hininga ng pabor ni Will ukol sa magic items. Pinagtaka na nga ito ni Rusty at ano raw ba meron at tila aligaga raw ang ating bida. Dito na nga nakwento ni Will ang tungkol sa order ni Elfie na siya niya raw hindi pwedeng palampasin, sabay nagmamadali na ngang nagbihis. Dagdag pa nito na ang order daw ay ang mangolekta ng ice score sa Frostwalkers at babayaran daw ang sinumang estudyante na makakapagbigay nito. Didiretso na nga raw siya sa 4th floor kaya kakailanganin niya ang mga magic items ni Rusty. Natawa na nga lang ang kanyang roommate sa sobra-sobrang ka-excited ni Will kaya ibinigay na rito ang kailangan nito. Agad nagpasalamat na nga itong bida natin, at bago makaalis ay sinungal-ngalan ng tinapay ng kanyang roommate sabay nagbyebay. Rekta 4th floor na nga ng dungeon nitong si Will, at dito inabutan ng sandamakmak na estudyante na nauna ng alap ng mga ice cores, na di naman na kinagulat ng ating bida. Maging ang bida-bidang mga bully niya ay nandirito rin, lalo na itong si Sion na di pera natutunawan kay Will at sa natuklasan nitong taglay niyang lakas. Dahil nga sa medyo marami na ang mga kakumpetensya ni Will sa pangangalap ng ice cores ay lumipat na ito sa ibang lokasyon, ngunit sa kanyang paglipat ay bigla na lamang nagulat, nang makita ang isang dalagita na napapalibutan ng 3 dambuhalang penguin na batak. Ano pa nga ba at to the rescue na naman ang ating bida at pinagbibasic lamang ang mga halimaw, na lubos kinamangha ng dalaga at sa kanya ay nagpasalamat, at nagpakilalang si Iris Churchill. Samantala, klase mode naman si Professor Werkner, at isang pambihirang tagumpay raw para sa isang mage ang makagawa ng sarili mong magic, dahil nagbibigay ito ng garantiya sa pagsulong mo papuntang tower. Bukod pa rito ay anumang panibagong inventong magic ay ipinapangalan sa creator nito o kaya naman sa incantation nito, kagaya nga raw ng spell na Dax Darby Cans, na nanggaling sa pangalan ng creator nito na nagngangalang Fire Watchman Darby Cans. Ibig nga raw nitong sabihin ay basta't makaimbento ka ng panibagong magic ay sigurado nang nakatatak sa kasaysayan ang iyong pangalan. Gustong sabihin po ba niyan ay talagang pambihira si Lady Elf Arya, na nabalita na naman kanina, ika na nga ni ating nag-recite. Abat kung ako ang tatanungin ay kulang pa ang salitang pambihira, sagot na nga ng kanilang professor, at kailanman wala pa raw nakakagawa na gumawa ng 12 original spells, kaya sabihin na nga lang daw nila na isa ito sa mga pinakadakilang mages ng kanilang kasaysayan. Lubos na nga itong kinamangha ng lahat maging ni Colette at iba rin daw talaga ang kababata na laging nababanggit ni Will, at ngayon nga raw na nag-issue lamang ng isang order ay nagkadetarantataranta na lahat ng estudyante makalakam lamang ng ice course na nais nito. Dito na nga ito inasar ng dalagang katabi nito at nagdadalaga na raw talaga si Colette, at halata daw raw ang sobrang pagseselos kay Lady Elf Arya, dahil talo siya nito pagdating kay Will. Nainis na nga si Colette at bistado siya ng makulit na kaklase hanggang sa pag-alitan na nga sila ni Professor Werkner at ang gugulo sa gitna ng klase nito. Samantala, balik naman sa ating bida kung saan kasama na nito at kakwentuhan ang bagong tagpong dalaga sa loob ng dungeon, at kung si Kuya Will daw ba yung usap-usapang walang magic at walang talentong estudyante ng kanilang akademya. Oo na nga lang ang ating bida at pinagtaka kung ilang taon pa lang ang dalaga at kinukuya siya. Ayon naman kay Iris ay 14 pa lamang siya kaya napagtanto ni Will na 2 taong matanda siya rito at nasa 4th year pa lamang kumpara sa kanya na pang-6 at huling year na. Walang ano-ano'y tinanong na nga ito ni Will kung di raw ba ito nababahala na siya ang kasama ngayon sa kilala nga siyang talentless at walang magic. Hala siya, ika naman ng dalaga at bakit naman daw di niya sasamahan ang taong nagligtas sa kanya. Tsaka kahit naman daw di nakakagamit ng magic si Will ay malaki ang respeto niya sa mga taong may sariling sikap at kakayahan. Nahiya naman ang ating bida kaya inilihis ang kanilang usapan sa kung nandirito rin daw ba si Iris para mang-alap ng ice course, na siya namang agad sinang-ayunan ng dalaga.
Dito na nga naikwento ni Iris na nakilala niya na raw at na-meet dati si Lady Elfaria, na lubos kinagulat ni Will. Kwento na nga ng dalaga na mag-isa siya dati sa isang dungeon at napalibutan ng sandamakmak na halimaw at inakalang katapusan na raw niya, hanggang sa bigla na nga lang daw nanigas ang mga halimaw, at Lady Elfaria sa malayo ay kanyang natanaw, na sobra niya kina Starstruck muntik pa raw siyang matunaw. Damang-dama na nga ni ate ang pagkikwento niya habang si Will naman kasama ang kanyang familiar na si Kiki ay tila may napansin sa paligid. Isang ice fragment na indikasyon daw na may dumaang Frostwalkers sa lugar na ito, ngunit doble ang laki kumpara sa normal na ice fragment na nangangahulugang may malakas na halimaw raw malapit lamang sa kanila. Ikinabahala na nga ito ni Iris at napatanong sa kung paano ito nalaman ng ating bida sa kabila ng wala itong magic. Ayon naman kay Will ay kamangha-manha raw ang magic ngunit di ibig sabihin ay sa lahat ng bagay, lalo na raw sa loob ng dungeon, na para sa kanya ay mas lamang ang experience at kaalaman sa mga bagay-bagay. Walang ano-ano'y bigla na nga lang may umatake sa kanila, na agad namang naiwasan ng ating bida at tila inasahan na. Lubos kinagulat na nga ito ni Iris at di lang basta Frostwalkers ang nakasagupan nila, kundi ay isang dambuhalang Frost Rex, na ayon sa dalaga ay pinakamataas na anyo ng Frostwalkers at may katumbas na 6 credits. Nabahala na nga ang dalaga dahil di tinatabla ng physical attacks ang nasabing halimaw at anumang damay-kit dito ay instant nagiging yelo, kaya tinagurian daw na dwarf killer, at ang tanging panlaban lang daw dito ay long-range magic attacks, na taliwas raw sa kakayahan ng ating bida kaya ulats daw sila sa halimaw na ito. Huwag nga raw mag-alala ang dalaga, ika naman ng ating bida, at marami na raw siyang nakaharap na ganitong halimaw, sabay nilusob na nga ang umataking kalaban. Gamit ang kanyang pambihirang bilis at liksi ay unti-unti na nga nitong nilapitan at inikutan ang kalaban, hanggang sa nang mahanap ang tamang timing ay inangklahan ang kalaban gamit ang baon niyang magic items. Kasabay nito ay wala na nga itong sinayang pa na oras at pinulaputan ng sandamakmak na alambre ang dambuhalang gagamba. Pulupat dito, pulupat doon, hanggang sa buong katawan ng halimaw ay nabalot na ng alambre at di na makagalaw pa. Kalaunan ay literal na nagpasiklab na nga si Will mula sa magic item ng kanyang kamay, na unti-unting tumawid sa alambre, at umabot sa kalabang halimaw. Apoy dito, apoy doon, hanggang sa nang marating nito ang dulo ng angkla ay pangmalakasang pagsabog na nga ang ibinira ng magic item boom boom boom. Wasak na wasak, durog at naging hamog, ang kalabang halimaw na sumabog. Gulat na nga ang nadama ni Iris sabay biglang bago ng itsura at persona, at ito raw pala ang abilidad ng tinaguriang no talent ng kanilang akademya, na ibang-iba sa mga sabi-sabi at chismis, at napapaisip kung kailangan niya raw ba itong i-report. Biglang singit na nga si Will at marami-rami na raw silang nakolekta na ice cores kaya bumalik na raw sila, sabay ngiti ng dalaga at balik sa dati niyang persona, di siya makagamit ng magic pero lubhang nakakamangha kung papaano niya ito punan, ika na nga ni Iris na nagtanggal ng kanyang disguise at nagpunta sa tere. Ibang klase nga raw ang atake nito sa pakikipaglaban lalo na ang experience nito, at bagamat sa kabila ng katotohanan na hindi ito mage, ay pambihira naman daw itong warrior. Kalaunan ay pinakita na ngang nag-report ito sa harap ng mga Madea Vanguard, na kinabibilangan ng kababata ni Will na si Elfaria, at iba pa. Nasa gitna ito ng meeting ukol sa pagpapanatili ng barrier laban sa celestial host na pinapanood daw sila sa kabila ng langit, kaya kailangan ng araw nila ng mga bagong likas na talentado para sa tinakdang araw. So ano na Watcher, may nahanap ka na ba na kapakipakinabang? Tanong na nga ng mga ito kay Iris. Dito na nga inilahad ng dalaga ang tungkol kay Will Surfert, ang no talent na walang magic ng akademya ngunit sa tingin niya raw ay magiging mahalagang prospect nila. Iba-ibang opinyon na nga ang natanggap ni Iris ukol dito, lalo na mula kay Eleanor at huwag na raw dagdagan pa ng dalaga ang mga mahihina sa paligid niya. Nabwisit naman itong si Zeo at ang arte-arte daw ng elf hanggang sa magkainitan na nga ang dalawa. Biglang singit na nga si Carriet at tumigil na raw ang dalawa, tsaka wala naman daw silang dapat ipagmadali, sakto pa at malapit na raw ang Grand Magic Festival kung saan mapag-iisipan pa nilang lalo. Agad sumang-ayon naman si Zeo at natural na mangingibabaw raw ang mga taong kapakipakinabang, sabay nagpaalam na at kung tapos naman na raw ang walang kwenta nilang pagpupulong ay aalis na siya. Ayun nga at isa-isa nang nagsialisan ang mga Magia Vander bukod dito kay Elfaria na pa-blush-blush lamang sa tabi at hihintayin niya nga raw ang ating bida ayayayayayay sana all na naman kay Kuya Wilmo. Pasanal na rin po like at subscribe ko mga idol,
damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko, andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po, mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.